Yes, friend, ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping relationship goals na sana naudlot pa. Bibi, ikaw ba, minsan ka na bang may nakilala, nakamabutihan, nakaibigan, pero hindi mo nakatuluyan? Oh, sayang naman! In other words, ito yung sinasabi nating jowa na sana, naging jowa pa ng iba. At yun na nga mga yes friend ay napakinggan natin ang sulat na ipinadala sa atin ni Karen na para sa kanyang totga, no? Tinuturing niyang the one that got away na si Vince. Diba? Silang dalawa na nagkakilala online sa social dating app. Oh, diba? Doon naman sila nagkakilala no? Sa dating app. Tapos nagkamabutihan, nagkita, nag-anuhan. Ay hindi, wala nga daw nangyari. Oo, hindi niya nga nakita pero nahawakan niya naman daw. Ito talagang si ate niyo Karen, napaka-ranking din no? Eme pang, may sakit ako pero pumunta ako sa kanya, tumakas ako siya ba? Eme mo! Ginusto mo yon. Alam kong bet mo rin yung diba? Tapos sasabihin mo, at nagpahinga ako sa kama ng pinsan niya, tapos tumabi siya. O diba? Ano na-expect mo? Nagpapatopic kayo sa kama, syempre alam mong may mangyayari. Pero, sabi mo nga, syempre, kwento mo yan bilang ikaw ay FYI berhen, hindi mo sinuko ang bataan. Diba? Ikaw lang ang nakinabang. Sabihin na natin nakinabang din siya kasi napaligaya mo naman yung cambio niya. Napa-finish line mo naman siya, di ba? So, okay, bahala ka sa buhay mo kung yung trip mo, di ba? Pero, the main point of this letter, no, na binigay sa atin ni Karen, na para sa kanyang totga na si Vince, ay, ang uri ng pag-ibig na inaakala nating yun na, kaso, hindi pa pala. Di ba? Yung klase ng pag-ibig na inaasahan mong tugon na sa panalangin mo, pero nakalaan pala siya sa ibang tao. Oh, sakit naman no. Di ba yung ang tagal-tagal mong pinalangin na, Lord, sana po dumating na yung para sa akin. Promise, pag nakilala ko siya, ipapakilala ko na siya sa pamilya ko kasi feeling ko siya na talaga hanggang sa dulo. Tapos, wrong order. Maling parcel yung dumating. Sorry, babawiin sa'yo yan, nak. Diba? Yung bang parang pinatikim lang tayo ng panandaliang ligaya, panandaliang pagmamahal, panandaliang saya. Although, wala naman silang bubog sa isa't isa, di ba? Kasi out of nowhere, nawala na lang itong si Kuya mong Vince hindi konfirmadong dahilan. Pero ang isang ang tinitignan na anggulo ni atin yung Karen ay maaaring dahil nga tumanggi siya ng mga pagkakataong iniimbitahan siyang pumunta sa kalangitan yan. Diba? So feeling naging factor yun na para ma-turn off sa kanya si Vince at mawala ng interest sa kung ano man yung meron sila. So at the end of the day, dito mo rin mapapatunayan na kung sino talaga yung taong para sa iyo diba? Kasi hodang ibigay mo o hindi yung bagay na gusto niya, it's either mananatili pa rin ba siya or aalis siya, di ba? At least doon na by that moment na-confirm mo na okay, baka yun nga lang naman din talaga yung habol niya. Although bumalik siya sa ikalawang pagkakataon, pero hindi ka rin naman sigurado rin no kung ano nga ba talaga yung intensyon. Malay mo, bumalik lang siya kasi hoping na by this time around pagbigyan mo na siya, di ba? Maka-score na siya sa'yo. Pero since matalino ka, hindi mo siya pinagbigyan. At talaga namang pinanindigan mo na hindi nga talaga kayo nakalaan para sa isa't isa, diba? Matalino ka doon in fairness sa'yo, ha? Alam niyo mga yes friends, sa panahon ngayon, common na rin talaga yung ganyang klase ng sitwasyon, di ba? Kasi feeling ko, mas natututo na tayo na mas kilalanin yung taong balak natin maging karelasyon. Hindi na tayo padalos-dalos, hindi na tayo patanga-tanga na, sige, crush kita, go, crush mo ko, tayo na. Di ba? Hindi tayo ganun. Wala na tayo sa ganung era. Wala na tayo unti-unti sa ganung generation. Oo, yung tipong kung may pagkakataon na makilala mo siya sa bawat aspeto, go, gagawin mo, kikilalanin mo, ultimo, gusto mong malaman kung sinong favorite niya sa 12 Apostles? Para lang makasigurado ka, para lang makilala mo siya in every detail. Diba kasi, oo,
Oo nga naman, dapat lang. Kasi yan yung posible or yung prospect mong taong makasama mo habang buhay. What if along the way, tumagal kayo ng 20 years, 40 years, tapos tsaka ka lang may madidiscover sa kanya. Although, yes, along the way naman talaga, may mga madidiscover ka. Pero as early as now, gusto mo nang masigurado kung yung mga bagay na tungkol sa kanya ay talaga namang handa kang panindigan hanggang dulo. Kung siya ba yung tao na handa kang tanggapin kahit na may mga bagay na madidiscover ka sa kanya, di ba? Kaya it's wise to think about if the person suits you, suits your standard, kung compatible kayo sa isa't isa, di ba? Malaking bagay yan, malaking factor yan na kailangan mong i-consider. Kahit pa na alam mo na maaaring maging sanhi ito para hindi maging kayo, para mawala siya sa buhay mo, hindi mo na naman masumpungan yung para sa'yo, di ba? Pero kailangan talagang kailangan mong alamin. Dapat mong alamin. Kasi nga, hello, sayang yung panahon. Sayang yung makikipagkilala ka hanggang sa mamahalin mo na siya. Tapos sa huli, hindi naman pala kayo nag-a-align, hindi kayo nagtutugma, hindi kayo match. Diba? So sayang. Kumbaga, sayang yung panahon, yung pagkakataon, yung pagmamahal. Although sige, ano na natin yung pagmamahal, sabihin na natin, hayaan mo na, minahal ko naman, nag-enjoy din naman ako, pero sayang yung chance mo na mahanap yung talagang match para sa'yo, yung talagang masasabi mong gustong gusto mo. 'Di ba? Kaya mahalaga na makilala mo siya para sigurado ka na. Kasi kapag ganyan, una pa lang dapat malinaw at malinis na yung intention mo. Dapat sigurado ka na sa gusto mong gawin at gusto mong desisyon towards dun sa taong kikilalanin mo. Example, kapag o-order ka nga online, di ba nakakailang swipe ka, nakakailang check ka ng reviews, ng ratings, kung maganda ba yung product, para pag binili mo, wala kang pagsisisihan, sigurado kang yun talaga yung gusto mo. Kasi ang hirap ng magpapadalos-dalos ka. Sige, go check out. Go, 10-10 ngayon. Go check out, naka-sale naman. Tapos pagdating sa'yo, nga, mali yung order mo o hindi naman kaya hindi mo gusto. So sayang. Sayang yung pera, sayang yung logistics, sayang lahat-lahat. Lahat ng effort mo, lahat ng inilaan mo, ng ininvest mo para doon sa tao. Kasi buti nga sana kung produkto lang yan na pwede mong i-cancel order at ibalik kapag hindi mo gusto. 'Di ba? Hindi ganun kadali sa pagmamahal. Kapag nahulog ka na sa isang tao at napaibig ka na sa kanya, mahirap nang kalimutan yun. Mahirap nang ipagsawalang bahala yun. Kahit nga sa order sabihin na natin, sige, ang hirap nga mag-cancel minsan. Diba? Ang hirap nung pabalik-balik pa yung produkto sa kung sino may punta ka pa ng Shenzhen, China para ibalik yung product na binili mo. Diba? So for me, it's a matter of being who you are and being consistent in a relationship. Being who you are meaning, umpisa pa lang dapat ipakita mo na kung sino ka. Ipaamoy mo na kung gaano kabaho ang iyong hininga. Ipakita mo na kung gaano kanipis ang kilay mo. Kung gaano kakapal yung kalyo sa mga paa mo. Kung iwan ka niya or manatili siya, regardless. Ang mahalaga, naging ikaw kung sino ka. It's a matter of being consistent in a relationship in a way na hanggang dulo, kung ano yung pinakita mo nung una, dapat ganun ka. Hindi pwedeng masarap ka sa una tapos sa dulo, ay panis na. Wala na. Bumubula na. Wala na. Hindi na pwedeng mapakinabangan. Diba? Hindi pwedeng ganon. Dapat kung sino ka nung mga unang pagkakataon na nagsisimula yung relasyon ninyo, dapat hanggang sa mamatay kayong dalawa. Diba? Kung yung goal mo ay makasama siya habang buhay. At kung una pa lang, hindi ka na sigurado, hindi ka na sure sa nararamdaman mo para doon sa tao, o hindi naman kaya meron ka palang masamang plano, huwag mo nang ituloy. Utang na loob. Kawawa naman yung mga taong handang magmahal sa iyo ng seryoso. Kawawa naman kami. Wow. Kasali na naman siya. Kasali na naman si Biboy Bibo na para bang siya ang main character. At kung ikaw yung tipo na nasasayangan kasi, sa bagay, di ba? Papasabi ka ng, sayang. Laman tiyan na sana yan. Diba? Kasi sa mundong napakaraming tao pero ang hirap-hirap suyurin at hanapin ang magiging jowa mo, talagang manghihinayang ka. Kasi jowa na sana, naging estranghero pa.
Pero at the end of the day, huwag kang manghinayang. Ang mahalaga, maaga pa lang, nalaman mo na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Huwag ka nang malungkot kasi mas nakakatakot kung buwan ng dalaw mo yung mauudlot, di ba? Hello, mag-isip ka. Isipin mo, kunyari si Karen, yung nagpadala ng letter sa atin, ibinigay niya ang bataan, tapos hindi pa naman sila, wala pa silang label, hindi pa sila sigurado sa isa't isa. Paano kung nabuntis siya? Tapos iniwan siya, di nga. Di ba? Mas mahirap yun. Kaya mas maganda na kung sigurado ka talaga bago ka bumomba. Yan. Diba? So bottom line mga yes friend, kapag may isang bagay kang gustong ibigay, siguraduhin mong mangyayari yun. Sisiguraduhin mong matutupad yun. Kahit anong unos, kahit anong kalamidad, kahit anong sakuna, bagyo, lindol, sunog, gagawin at paninindigan mo yun kapag gusto mo. Ika nga, kung gusto may paraan, kung ayaw, may dahilan. Diba? Kung ayaw, may iba na yan. Ay naka mga yes friend, ikaw kung meron ka rin gustong sulatan pero hindi mo diretsong masabihan ng iyong nararamdaman, ako sa akin mo na yan ipadaan. Ako ang magbabasa niyan para sa'yo. So kung meron kang letter para sa isang tao na mahalaga sa'yo, kung gusto mong umamin ng nararamdaman mo or meron kang gustong isumbong, meron kang any kind of confession, sa akin mo na yan ipadaan. BBC B-Boy Bibo Confession. Sisend mo lang ang iyong sulat sa aking Facebook Messenger at DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo na nagsasabing kita-kits tayo bukas, araw ng Sabado, oy, sa Market Activity Area, Taguig City para sa ating collab 2025. Hatid sa inyo ng MBC Media Group and ng Vlogapalooza, kung saan po ay meron kayong chance na makilala at makadaupang palad ang mga paborito yung DJs mula sa MBC Media Group and of course from Yes FM. Kami mga yes friend yung DJs ay nandyan din bukas again sa Market po yan, October 11, Sabado. Kita-kits po tayo mga yes friend. Sana gumawa kayo ng malaking banner, lagay nyo ang pogi ni B-Boy Bibo. Ganon. Well, anyways mga yes friend, see you again tomorrow on air 2 p.m. to 6 p.m. Makakasama niyo po ako para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM atid po sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby. Mwah, mwah.